Di kita malilimutan. Deserve ba niya talaga yung nangyari o mas magandang pagtawanan na lang? Kasi ang daming sa dami ng namatay ngayon, sa daming nang namatay, ito lang yung nag-viral na talagang pinagtatawanan ng halos buong Pilipinas. Oh, imbis na magluluksa. Imbis na magluluksa. Oh, Pinatawa. pinagtatawanan. Pinagtatawanan yung pagkamatay niya, di ba? Ito, walang halong ano to ha. O, mga teorya lang to lahat. Yung mga pag-uusapan naman natin ngayon, theory lang sa kung ano yung nangyayari doon sa mga vloggers ni BBM. Yung mga post nakita ko sa Facebook, ba't nila pinagtawanan? Namatay na nga yung tao. Oo. Pero sa palagay ko, deserve ba niya? Oo, sa palagay mo. Parang siguro. Oh, aray ko. Parang siguro. Parang sinabi mo na din na, oo. Bakit kaya? Ano kaya nangyari? Trending sa Facebook yung pagkamatay ni Mima Alicia. Yun, pero ngayon nga la, yung masakit doon, patay na nga, pinagtatawanan pa. Na, Sakit niyan. Lalo na sa pamilya, di ba? Oo, Pag nakita nila yun, naku. Imbis na mag-sad react, yun, ang daming natatawa. Oo, ang daming natatawa. Sila may podcast pa nga sila na yung litrato ni Mima. ni Tatay Digong, yung ano niya, parang poster ba yun? Poster? Oh, para ewan ko kung anong tawag, pero picture, sabihin na lang natin picture, malaking picture. Oh, pinagtatawanan nila, nilalagyan nila ng french fries. Oo. Pinipitik Naalala ko yun, naalala ko yun. Pinipit, Nakita ko yun. Oh, pinipitik nila yung itlog ni tatay na ano. Pinapakain pa ng french fries yung ginampaw. Pero alam nyo, ang theory ko dito, theory lang naman to ha, kumbaga opinion ko lang din to, na para bang inuunti-unti na silang binubura kasi alam nila ang tagilid sila sa 2028. Nako. Alam nilang tagilid sila sa 2028, kaya alam mo na, binubura na yung mga ebidensya, iniisa-isa na. So sa mga kaibigan ko dyan, mag-isip-isip kayo. Tay. Parang siya yung ginawang alay. O siya yung ginawang alay ng mga ito theory lang, hindi ito wala tong katotohanan, pero theory lang naman. Theory na ko. Kasi kahit ano ang theory mo? Yung theory ko, di ba, mainit yung ng blood control. Di ba? Baka ginawa nila yan para maiba naman yung usapan. Di ba? Oo, kasi isipin mo, nagtayo ng special task force para dito sa vlogger na to eh. Di ba? Tapos yung blood control, walang ganun. Utak nila. Pero theory lang din yun. Theory lang naman. No? Teorya lang. Yung, alam nyo, malikot yung isip ng tao eh. Nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. O, di ba? Kung makapagsalita siya, talagang parang Alam niya na lahat. Alam niya lahat, parang may solid proof talaga. Parang kapitbahay lang sila ni Sarah. Para alam niya lahat. Parang kapitbahay lang niya. Oh, parang kapitbahay lang niya. Kaya nga yung mga ibang tao, pakinggan natin. Meron ka bang tinatawag na tokhang-tokhang? Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata. Uy, Diba? ang Aray ko. Oh, 'di ba? Grabe Saan niya napulot niyang ganyang ebidensya. May ebidensya ba siya? May ebidensya ba siya na talagang nagpalaglag or ano ba? Talagang parang yung alam mo na, yung pagka-deliver niya, para bang may ebidensya ako na totoo. Pero ang lakas talaga ng loob, no? Oo, ang lakas ng loob kasi alam nyo, sa paninira, kahit ano naman alam naman nating imbento lang yan eh. Imbentong storya lang to na paninira sa mga kay Sara Duterte kasi nga mainit si Sara. So kung pagbabasihan mo yung mga sinasabi niya, 'di ba, walang ebidensya, walang katotohanan. So, ang tanong diyan, sinong may utos sa iyo niyan? Oo nga.
hindi naman siya politiko. Oh, hindi, Politika, di ba? hindi, ano, political vlogger. Oo, pero hindi siya politiko. So, ang tanong ngayon, sino kaya yung nag-utos nito para ganyanin si, ano, ba't ang lakas ng loob niya? Teng, tereng, teng, teng. Oo. Eh, kung ako, politiko. Tapos, ang tinitira niya ako. So, hindi ako magtatanim ng galit sa kanya. Kasi alam ko, hindi ko naman kilala to eh. Kung ako yung politiko, ay, hindi ko siya kilala. Siyempre, gagawin mo yan dahil sa... Pero ang tanong ng ano, alam na natin na siyempre may ano nito, may tao sa likod nito. Eh ang tanong sino? Sino kaya? Siyempre para hindi matrace, anong gagawin ng ano? Anong Ay, gagawin ng buburahin. Buburahin. Oh, yan yung mangyayari sa inyo. Tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong ang inang balitang kumakalat na to? And totoo nga naman yung sinasabi, 'di ba? Na katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Pero ito yung ito yung pinaka napakagagong ginawa mo. Ginawa mo yan. Oo. Sinarapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para ipa-abort mo? Tingnan nyo naman yan, oh. Kung totoo man. Kung totoo. Kaya ka maya't maya pumupunta ng ibang bansa kasi nagpalaglag ka. Eto, gusto namin tong malaman. Totoo ba tong kumakalat na balitang to? Kasi ako, ayaw manira. Hindi ka naman sumasagot sa impeachment. Ayaw niya daw manira. Totoo ba yon? Oh, ayaw niyang manira, pero wala siyang ebidensyang pinapakita. Ang ina mo talaga sa Rado. Tingnan naman yan. Totoo ba tong kumakalat Sobrang na balitang lutong ng to? pagkasabi ah. Kasi ako, ayaw manira. Ayaw daw Hindi niya ka naman manira. sumasagot sa impeachment. Meaning, totoo ba yon? Silent means yes? Oh. Ngayon, gusto naming marinig dito. Totoo ba na nagpalaglag ka ng bata, Sara Duterte? Totoo ba itong balita ng isang vlogger na kaya ka pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka? Sinong lalaki ang tumira sa'yo? Hayop Ko. talaga. De, alam ko sino nagpapakalat nito eh, si Ken Garcia. Hayop ka talaga, Ken. Di, talaga matagal ng fake news yun. Di, kasama ko yun. Yung Kasama ko yun sa nagpalaglag? isang Ay, no. Hayop na talagang kumalat yung ano niya eh. Yung fake news niya. Yung fake news niya talaga kumalat yun na talagang pinaspread niya na si BP Sara daw ganito, ganyan. Oh, tarantado din yun eh. Talagang hanip yun gumawa ng fake news eh. Napaniwala pa nga ako noon na si Sara Duterte daw eh may boyfriend daw na basketballista. Basketballista? Tapos si Carpio, eh ano daw, kabit daw ni Claudine. Claudine Barreto ah. Kabit. Talagang malapit ako ma-convince noon. Kaya mag-BBM ka na. Ganyan yon. Hindi naman ako kinonvince na mag-BBM ako. Inano niya na talagang ano niya si Sara Duterte. Maniwala ka sa akin, maniwala ka sa akin, tol, na si Sara Duterte talagang ganon, ganito, may ganyan. may jowa na basketball player, ganito, ganyan. So ang ginawa ko, kasi umuwi ako sa nung umuwi ako ng Davao, nung umuwi na ako, pinakaunang pinuntahan kong bahay, talagang Tatay Digong. Pinuntahan kong bahay ng Tatay Digong. Malapit lang naman eh. Oh. O doon sa dati naming talagang pinuntahan ko yung bahay ni Tatay Digong. Pinuntahan ko doon. Sabi, kapitbahay lang naman doon sa sa Davao, sa nung dating tinitirahan ko. Eh pinuntahan ko doon. Sabi ko, totoo yung chismis nitong nito, ganito, ganyan. Eh hindi ko sinabi na kilala ko. Eh muntik na ako mapaniwala doon sa pinagsasabi niya. Tapos Na si Carpio, kabit niya si Claudine Barreto. Ang ama daw ng ang ama daw ng dinadala ni Claudine Barreto, yung mga anak niya si Attorney Carpio. yung asawa ni BP. grabe. Yun yung unang pinunta. Inalam ko na kung totoo ba. Doon ko nalaman na talagang hayop na hayop. Muntik ako ma-convince nun
Kaya ito, sabi niya, hindi ko alam. Na-convince. Ba't nalaman ko na yung pinagsasabi nito, galing sa kanya? Kasi hindi pa yan lumabas, sinabi na yan sa Sinabi akin. na. hindi pa niya medyo matagal na to, pero mas matagal Mas mo matagal na yung, nalaman. mas natagal mo nang nalaman yung Nalaman na ganito, ganyan. ganito. Si Sarah, pupunta yan sa ibang bansa para magkita daw sila ng jowa niya doon. May ibang storya doon, na si Sarah daw nagpapalaglag. Alam ko na yan alam ko na kung sino nagpapakalat ng fake news na yan eh. Hayop ka talaga, Ken. Lahat ng mga kasamahan mo dyan sa GC talagang na-convince mo. Hayop ka, tol.